Po, magandang gabi po sa ating lahat at maraming salamat po sa mga tao pong patuloy pa rin po na sumasama po sa amin sa programa pong ito magmula po nung unang gabi hanggang sa last night na po sa araw pong ito. Nawa, di nyo po alam na sobrang kagalakan po sa Panginoon na nabigyan po natin siya ng kagalakan dahil po nandyan po kayo, binigyan nyo po ng importansya yung banal na salita ng ating pong Panginoon. Kumbaga, hindi nyo po inuna yung mga ibang mga bagay. Nandito po kayo, nagtitiis gabi-gabi para po makinig sa salita po ng ating pong Panginoon. At ganyan din naman, maraming salamat din po sa awitin na ating pong napakinggan. Anong sabi nga po doon? Si Jesus ay darating. Pero ito nga po yung magiging katanungan po sa bawat isa sa atin kung handa po ba tayo na salubungin siya? At higit sa lahat, alam din po kaya natin o tamang daan kaya yung tatahakin natin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais po, samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. Iyuko naman po natin ang ating pong mga ulo. Amin namin Diyos, taas na mga langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin at gayon din naman sa mga oras na ito, Ama. Nawa po ay inyong pong banal na presensya ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin at ganyan din naman ang iyong pong mga salita nawa ang siyang tumimo ng malalim sa aming pong mga puso't isipan. Patawad po sa aming pong nagawang kasalanan at ito po ay miling pinapasalamatan sa tanging pangalan ng bugtong na ng pong Panginoon. Amen. So muli, bago po tayo magsimula, atin lamang pong balikan yung ating pong napag-aralan magmula po nung unang gabi hanggang sa ating pong kasalukuyan kasi napakahalaga po na malaman natin dahil meron po itong konektado sa ating pong papag-aralan. So di ba nung unang gabi na pag-aralan natin na kung gaano na po kalapit yung panahon po natin ngayon. So ano nga po sabi doon? Na yung mundo po natin, pabuti na ng pabuti. Hindi ba po pasama na ng pasama? So makikita naman natin sa mga tao na grabe na yung patayan. Sa mga anak din po natin, ganon din po sila mababait po ba? Hindi po ba't kapag sinasaway natin, kapag tititigin mo sila, tititigan ka rin nila? Tapos sasabihin pa na, ang sama ng tingin-tingin mo, ma. Ang sama-sama ng tingin mo pa. Di ba't ganon na po katindi yung ating pong kasamaan sa panahon po ito? At nung pangalawang gabi po, ano po yung napag-aralan natin? Hindi ba po yung pagmamahal ng ating pong Panginoong Kristo sa atin? Na ibinuwis niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at tayong bilang mga makasalanan ay kailangan natin yung ating pong Panginoon. So meron lang pong katanungan na kailangan pa kaya natin yung Panginoon sa buhay natin? Kasi kung hindi na, baka hindi na natin kailangan yung pagsakripisyo ng Panginoon sa atin. Masasabi natin na hindi na ako nagkakasala, hindi na ako gumagawa ng mali. At nung pangatlong gabi, ano po yung napag-aralan doon? Yung pagtatalaga at pagsisisi. So, makikita natin na napakahalaga po na itinatalaga natin yung ating pong sarili at higit sa lahat, yung pagsisisi. Kasi bakit po? Kasi kung wala pong pagsisisi sa atin, baka hindi po hindi po ma-apply sa atin yung napag-aralan po natin kagabi. Yung sabi nga po, di ba, lalakad ka sa bagong yugto ng ating pong buhay. So kapag hindi tayo nagsisi, paano kaya tayo lalakad sa patungo po sa ating pong Panginoon? So yan po yung napakahalaga na makita po ng bawat isa kasi kagaya po sa ating pong papag-aralan, ito na po yung oras o panahon na tayo po ay pipili na po kung ano po yung direksyon ng buhay po natin. Kasi pagkatapos po na napag-aralan natin yung gabi-gabi na mga tubigo, so ito na po yung mga oras na magde-decide na ito na saan kayang daan yung tatahakin natin. Kasi alam naman natin na yung dalawang daan na yun ay dalawa lang po ang nakapalibot yan, yung tamang daan at maling daan. So kung sa atin po, kung papapiliin po tayo, anong daan po kaya yung gusto natin? So hindi ba, di ba, tamang daan yung gusto natin? Pero sa pagpili kaya natin ng daan, alam kaya natin o sigurado kaya tayo na tamang daan po yung pinili natin? O tamang daan alam natin na yung daanan na yun ay kapahamakan. So sigurado po kaya tayo?
Kaya napakahalaga po na sa ating pong papag-aralan, makikita natin, no? Kasi may madali lang naman sabihin na tamang dad yung pipiliin ko. Pero nasabi natin na hindi natin sure kasi nga, di ba likas po sa atin na madali lang sabihin pero mahirap gawin. At ito lang po yung nakakatakot din po kasi bagamat nandun na po tayo sa bangin ng kapahamakan, pero hindi pa natin malaman na nasa bangin na pala tayo ng kapahamakan. So, kasunod po, yung maling daan man na tatahakin ay patungo po sa kamatayan at yung sumunod, patungo po sa buhay. Siguro sa mga oras po nito, kapag i-decide natin na gusto naman talaga natin mapunta po sa buhay. Pero kung titingnan natin na yung mga bawat hakbang kaya na pagpipiliin natin yung buhay ay kakayanin kaya natin kung ano po yung magiging kailangan natin dapat gawin. Pero dito po muna tayo sa kamatayan. So alam naman po natin na kapag dadako po tayo sa kamatayan, hindi ba na ito po yung eksena na nakakalungkot kasi nga, halimbawa namatay po yung mahal natin sa buhay, hindi ba napakasakit na mawalay sa atin at mawala? Pero kapag nandyan pa yung mahal natin sa buhay na hindi pa namamatay, hindi po ba parang wala lang tayong pakialam sa kanya, parang hindi pa mahalaga, pero kung nahumantong na siya sa kamatayan, doon pa natin na-appreciate yung mahal natin sa buhay. Pero alalahanin po natin yung sa panahon po ni yung ating pong Panginoon na namatay po si Lazaro. So hindi po ba grabe yung kalungkutan na naramdaman ng ating pong Panginoon? So how much more pa kaya din po sa atin po Pero makikita natin dyan na doon lang po natin pinapahalagahan yung mga taong namatay po bago po natin sila papahalagahan. Pero ano po sabi ng Panginoon? At marami sa kanila na nangangatulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Pero ano po pala sabi ng Panginoon na kapag yung mga taong namatay, sila po ay parang nangatutulog lang. At sa muling pag-ibubuhay po sila ng Panginoon, meron pong dalawang kaibahan. Kasi yung iba, mabubuhay po sila pero magkakaroon po sila ng walang hanggang buhay. Pero yung isa naman na bubuhayin ay mapupunta po sila sa pagkapahamak. So di ba makikita natin yung diferensya? Ano po? Kaya sabi po din sa kasunod. So tayo po ay pipili kung gusto po ba natin mapunta sa langit o sa impyerno. Pero kung atin naman pong pipiliin na gusto naman natin mapunta sa langit, pero ano po sabi ng Panginoon? Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 13 verse 14, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. So ano po sabi, di ba yung makipot yung masikip, parang ang hirap daanan? At sabi pa dito, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang do'y nagsisipasok. So kung mapapansin po natin sa panahon po natin ngayon, hindi po kapag meron pong kasiyahan sa mundong ito, mga piyesta, disco, doon sa bar, hindi po ba marami yung pumupunta? Parang ang dali-dali lang pumunta po doon sa lugar. Pero sabi po sa kasunod, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong doon. So kung dito po makikita natin na kunti lang yung nakakasumpong. So ito po yung programa natin sa ating pong pagbabayang Bible study sa gabing ito, sa gabi-gabi ng kapagatin nyo, hindi po ba kakaunti lang po yung pumupunta? Pero ikumpara po natin sa mga kasiyahan po sa mundo po natin. Di ba napakarami? Lalo na kapag may concert, yung mga artista, di ba dagsa-dagsa po yung taong pumupunta? Pero dito po sa pag-ano po natin, pag-Bible study, kahit na ang dami mo pinangbigyan ng imbitasyon, pero iilan lang po yung tumutugon. Iilan lang po yung pumupunta. May invitation, may invite pa po yun may invitation pa. Pero subukan mo latagan dito ng lamesa, bote, pulutan. Kahit hindi ka po mag-imbita, tingin po ba, may pupunta po? Wala.
So kahit nga mag-inom ka lang dyan mag-isa, makita ka lang ni kumpare na nagiinom ka, na hindi mo siya inibita, magkakaroon pa kayo ng sama ng loob. Pero pag yayain mo ng Bible study, si kapatid, si kumpare, ang daming tanggi, Brad, busy pa ako. So di ba makikita na natin yung kaibahan? Pero kaya nga sabi ng Panginoon, kaya't magsipasok kayo sa makipot na daan. So di ba parang ang hirap-hirap pumunta sa pag-Bible study, ang hirap-hirap pumunta sa gantong pagtitipon. Pero sa ibang napakadali lang. So makikita nyo na po di ba yung kaibahan sa gantong mga paraan. Kaya dito pa lang po kapag gusto natin piliin yung buhay pero hindi naman natin ina-apply, hindi naman natin ginagawa sa sarili natin, useless lang po na panay tayo sabi na gusto natin yung kaligtasan. Sabi ba po sa kasunod? Kung sila na gumagawa ng matuwid ay tumatanggap ng kung ano ang karapat-dapat sa kanila, paano pa kaya ang masama at ang makasalanan? So dito makikita din naman po natin yung kaibahan, na kahit nga mabuti na nga yan kung ganoon na yung pagsunod niya sa Panginoon, pero hindi pa rin po na, hindi pa rin po na iiwasan na magkaroon sila ng mabigat na problema, kumbaga grabe ipapataw sa kanila, pero makikita mo yun na hindi sila nagrereklamo. Pero doon naman po sa masama, kahit na gano'n lang naman yung katiting yung problema nila, gano'n na yung pagrereklamo nila sa Panginoon. So dito po, makikita na agad natin yung kaibahan na kung sino po yung tunay na nagtatapat sa Panginoon. Kasi kung alalahanin po natin mga kapatid, yung sa kwento po ni Job, kung pamay po kayo na yung kwento po ni Job na kahit na gano'n yung pagtatapat niya sa Panginoon, na kasi nung panahon po na yun, uso pa po yung pagpatay po ng tupa. Kasi kapag meron po silang meron pong kasalanan, so maging tupa man o baka, yung kakatayin po, araw-araw po yung ginagawa ni Job na yun. So ganun po yung pagtatapat ni Job. Pero bakit kaya nakaranas pa rin si Job ng ganun na problema at pagsubok sa kanya? Kasi po gusto po subukan ng Panginoon kung gaano ba nagtatapat si Job sa ating pong Panginoon. So, ganun din po sa atin. Kaya kapag once na nakaranas po tayo ng pagsubok sa buhay natin, pero ganun po yung pagrereklamo natin, so alam na po natin kung saan po tayo mapupunta. Sabi sa kasunod, dahil hahatulan ng Diyos ang bawat gawain, kasama ang bawat nakatagong bagay, mabuti man ito o masama. So, kaya pala na kapag marami tayong kahilingan sa Panginoon na parang ang hirap tuparin, na kahit araw-araw natin pinapanalangin sa Kanya. So hindi po ba natin naisip na meron pala tayong natagong bagay na nagawa sa Kanya? Hindi po ba naisip natin na kaya pala hindi dinidinig ng Panginoon yung panalangin ko kasi napakarami pa pala nating ibalik sa Kanya. So kaya kagaya nga po di ba na napag-aralan natin nakarang gabi na napakahalaga yung pagsisisi. Kasi kung wala po yung pagsisisi, paano kaya tayo magiging matiis na sa paghihintay sa ating pong Panginoong Hesukristo? Sabi pa dito, mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang makasalanan sa daan. So ano po sabi? Yung Panginoon na po yung tuturo o yung bahala na magturo po sa atin. Pero sa atin parang hindi na natin kailangan naturuan dahil nga po siyempre, alam, di ba kapag kakayaan na ng Bible study, sasabihin, alam ko na yan, Brad, di ko na kailangan yan. Parehas lang naman yung Diyos natin, parehas lang naman yung sinasamba nyo. So, hindi po ba ganun yung ibang nirarason po nila? Hindi na natin kailangan yung turo ng ating pong Panginoon. Meron na po tayong sariling desisyon sa buhay natin. Kaya once na meron po tayong sariling desisyon, kapag dinaranas na po tayo sa pagsubok natin at hindi na po natin kinaya, hindi po ba binabalik natin yun sa Panginoon? Sinasabi natin na, Panginoon, bakit ganito yung naranasan ko sa buhay ko? Panginoon, bakit ganito na yung problema, kalaki yung problema na binigay mo sa akin? Pero hindi po ba natin naisip na kagagawan din po natin yung dahil ayaw natin magpasakop sa Panginoon? Pero nakita natin doon na yung pagpapahinuod ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit po? Kasi kahit na gaano man po natin yung Panginoon natin sisihin, kahit gaano man natin siya, yung iba nga minumura pa nila yung Panginoon, pero patuloy pa rin tayong hinihintay ng Panginoon na magbalik sa Kanya.
So kita niyo po, ganun po yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawa yan po yung makita ng bawat isa at pahalagahan po natin. Kasi di ba kahit sa iba naman, magkaroon ng kasalanan yung kamag-anak natin. Di ba po, kapag kahit ano lang, parang ang hirap na patawarin. Pero alalahanin po natin yung Panginoon na kahit gaano man po natin siya sisihin, hinihintay niya pa rin po tayo na manumbalik po sa Kanya at nawa panghawakan at pahalagahan po natin yun. Diba kasunod? Pangangaralan kita at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Pangangaralan kita habang nagmamasid ako sa iyo. So, kita niyo po, ganun po yung pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Alalayan niya tayo, titingnan niya tayo, at papangaralan niya po tayo kung ano po yung kinakailangan nating gawin. So, ano na lang po yung dapat nating gagawin din sa Kanya? Sumunod po tayo at kilalanin natin na yung Panginoon po ang tuturo po sa bawat isa natin. Kasi kung maalala po natin na, alam niyo po yung sa pagpapastol, na meron pong nangunguna sa kahit na napakaraming tupa at meron pong isang nangunguna po doon. So kahit na napakaraming tupa, ganun po yung pag-aalaga niya. So kahit nga, sabi nga po doon sa mayroon pang malakas yung ilog, di ba? Makita natin mayroon pong malalakas na ilog. So yung gagawin po ng pastor, talagang gagawan niya po yun ng mga bato, yung gilid para maging panatag yung ilog. Para kasi di ba kapag once na malakas po yung agos ng ilog, sensitive po kasi yung tupa noon eh. Kasi kapag maabot lang po yung ilong nila, tatakbo po sila. Kaya gagawin ng pastol, lalagyan niya ng bato yung mga ilog sa gilid para makainom sila. At pagkatapos po noon, kapag once na iuwi na sa kanilang bahay, kahit na yung bilang niya napakarami, kahit sabihin nga po doon, 100 na tupa yan. Pero kapag once na iniisa-isa na po babalik yung mga tupa, kapag meron pong kumulang po na isa, na 99 lang na tupa, uulitin niya pa rin pong bibilangin yan. At kapag na-confirm niya na 99 pa rin po yung tupa na binilang niya, babalikan niya po yung tupa na nawaglit. So, dito niyo po na ganun din po kapag yung ating pong Panginoon sa atin, na kapag once na tayo po ay naligaw, patuloy pa rin po tayo pinapanumbalik ng Panginoon para hindi po tayo mawalay sa Kanyang kawan. Sabi po sa kasunod, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama o tumatayo sa daanan kasama ang mga makasalanan o uupo sa kapulungan ng nangungutya. So ano po sabi? Mapalad po yung hindi po lumalakad sa masama. At sabi pa dito, o dumadaan sa kasamaan. At gayon din naman hindi po uupo sa kapulungan ng nangungutya. Pero kapag once na yung iba dyan ay tinupad natin, pero nandun naman po yung pangungutya, yung ang dami nating sinasabi sa Kanya, yung lahat ng mga mali niya, sinasabi po natin. So kahit na ganun, kahit grabe man po tayo magsimba, no? Kahit araw-araw pa tayo nagsisimba sa Panginoon, pero kung nandyan naman po yan, baliwala lang po. Kasi alam niyo po, nung time na nagka-immersion po sa Mindoro na na-train po kami doon, siyempre yung pinuntahan po namin sa mga bundok ay yung mga katutubo. So alam niyo po, yung habang kasama po namin yung mga katutubo, sobrang ang gaan po sa pakiramdam. Alam niyo po na kung gaano man po yung kasiyahan, mapagbigay, kung ano man yung pinapakita nila, sobrang nakakagaan po sa pakiramdam. Kasi bakit po? Kasi kung ano man po yung pinapakita nila sa iyo, yun at yun na po sila. Pero kung sa atin naman po, dito po sa lugar natin sa Kapatagan, kung ano yung pinapakita nila sa iyo, parang kaplastikan ba to o totoo kayo pinapakita mo? Kasi kahit na gaano kayo ka-close sa isa't isa, pero kapag nakatalikod ka, parang iba naman yung binabato sa iyo. Ano po? Kasi yun po yung realidad. Pero nung time na doon po kami sa mga katutubo, sobrang gaan po nila kasama. Kasi bagamat nandidiri po tayo sa kanila, kasi di ba makikita natin na napakarumi nila, mga damit nila na sobrang andudungis. Pero kung tutuusin po, madali lang naman po yun alisin eh. Madali lang po yung tanggalin. Pero yung karumihan po sa puso, karumihan po sa kalooban, yun po yung mahirap alisin. Kaya nawa, bagamat makikita natin na
mahilig tayo magsabi ng mga marumi sa Kanya, mahilig tayo magsabi ng mga mali niya, pero yung sariling karumihan kaya natin, alam kaya natin, nakikita po kaya natin. Kaya nawa, yun po yung magiging katanungan at papansinin po ng bawat isa. At sabi pa sa kasunod, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So ano po? Yung utos mo ng Panginoon ay hindi po magiging mabigat sa atin. Bakit po? Sasabi dito, magiging kasayahan. So kung ano man po yung ipinagawa sa atin ng Panginoon, ano po, yung utos niya po sa atin, yung 10 utos na pinapano niya po sa atin, parang sabi natin, parang ang hirap naman po Panginoon gawin yan. Pero ano po sabi, kung magiging kasayahan po natin na gawin yung utos ng ating pong Panginoon, tayo po ay patungo po sa daan, patungo po sa buhay at hindi po kamatayan. At sabi pa sa kasunod, siya ay matutulad sa isang puno na nakatanim malapit sa mga batis ng tubig na namumunga sa panahon nito, na ang mga dahon ay hindi nalalanta, anuman ang kanyang gawin ay sa sagana. So, dito po makikita pa po natin, di ba kung makikita natin na doon po sa mga puno na malapit po sa batis. So, hindi ba grabe yung pag-usbong ng dahon, grabe yung paglaki ng mga puno. Kasi nga po, malapit po sila sa tubig. So, ganito naman po, i-apply naman po natin sa atin. Kasi nga, yung tubig po ay nagre-represent po sa salita ng Diyos. So, kapag palagi po tayong nagbabasa ng salita niya, so tayo po ba ay malalanta? Tayo po ba ay manghihina? So kapag palagi po natin binabasa yung salita ng ating pong Panginoon, sabi po dito ay, tayo po ay sasagana. So dito po titingnan natin sa, di ba kapag sa disyerto, na kapag mayroong manglalakbay, so kapag sila po ay uhaw na uhaw, ano po yung hinahanap nila? So tubig po, di ba? So ganoon din po nawa sa atin na sa araw-araw po nating pamumuhay, kauhawan po natin yung salita ng ating pong Panginoon. Kasi sabi dito, tayo po ay sasagana sa kanya pong salita. At sabi pa sa kasunod, sapagkat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, at ang lahat ng ito ay mabibigay sa inyo. So ano po sabi? Hanapin po muna natin yung kaharian ng ating pong Panginoon. So paano yan, Brad? Busy pa ako magpayaman ng sarili ko. So sa tingin po ba kaya natin yung kayamanan po natin dito sa lupa ay maaakyat natin sa langit? Madadala po ba kaya natin? Pero ano po sabi ng Panginoon? Hanapin muna natin yung kaharian niya. So huwag po tayong matakot na unahin natin yung kayamanan ng Panginoon kasi siya po ang bahala na magbibigay sa inyo. So alam niyo po, nung time na bago po mag-umpisa po yung training, so siyempre yung training po namin ay talagang 2 taon. So sa akin po, nung umpisa pa lang po ay talagang hindi pa ako desidido na mag-training po. Alam niyo po kung bakit? Kasi gusto ko po gawin yung ibang bagay na nakahiligan ko, nakasanayan ko. At higit sa lahat, nag-aaral pa po ako. Kumbaga, wala pa sa isip ko na mag-ano po sa gawain. Pero alam niyo po, nung time na gulong-gulo po ako na mag-decide, wala po ibang sinabi yung papa ko na, sabi ng papa ko na, unahin mo muna yung kaharian niya at siya na ang bahala na bibigay sa iyo. So nung time po na yun ay nabigyan po ako ng lakas ng loob na pumasok po sa training na until nabasa ko yung salita na sabi ko pala, ay nakasulat pala ito, totoo pala yung sinabi ng papa ko. Kasi sabi nga po dito, na kapag uunahin po natin yung kaharian ng ating pong Panginoon, ang lahat ng yan ay mabibigay sa iyo. At sabi po dito, anuman ang kanyang gawin ay ikaw ay sasagana. Ano po sabi? Kaya huwag po tayong manghina ng loob kapag uunahin po natin yung gawain ng Panginoon kasi siya po ang bahalang magbibigay sa iyo. Siya po ang bahalang magkakaloob po sa bawat isa po sa atin. So, katanungan lang po na yung Panginoon po ba natin ay mahirap? Yung Panginoon po ba natin ay hindi niya kayang ibigay yung mga ninanais natin? So, hindi po ba't hindi? Alam natin na napakayaman po ng Panginoon. So, bakit po tayo magdadalawang isip na unahin siya? Lumapit po sa Kanya kung alam naman natin
na napakayaman po ng ating pong Panginoong Hesukristo. So sabi pa sa kasunod, may daan na tama sa tingin ng isang tao, ngunit ang dulo nito ay daan ng kamatayan. So ito po yung nakakalungkot na hindi na natin kailangan nga ng turo kasi akala natin na tama naman yung nilalakaran ko, tama naman yung landas ko, pero ano po sabi? Yung daan po pala ay kamatayan. So ito po yung nakakalungkot, kaya kapag once na nahulog po tayo sa bangin ng kamatayan, sisisihin po natin yung ating pong Panginoon. Sasabi ko sunod, kaya para sa Kanya na nakakaalam gumawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, para sa Kanya ito ay kasalanan. So ano po sabi? Kapag once na alam na natin na gawin yung mabuti, pero hindi pa rin po natin ginagawa, tayo ay makasalanan. So alam niyo po na meron pong naging parable yung ating pong Panginoong Kristo nung sa isang binatang mayaman. So sabi nga doon na lumapit siya sa ating pong Panginoon na kung paano ba magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ano po sabi ng Panginoon? Sabi niya doon sa binatang mayaman, sundin mo yung kautusan. Pero ano sabi ng binata? Ay Panginoon, nagawa ko na yan. Lahat ng kautusan mo na apply ko na sa sarili ko. Pero ano pa sinabi ng Panginoon? Meron pang kulang. At ano po sabi ng binata? Ano po iyon? Sabi ng Panginoon, ibigay mo yung kayamanan doon sa mga mahihirap. Lahat ng kayamanan mo. At nang sa ganon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po ano pong ginawa ng binatang mayaman? Umalis siya sa Panginoon at hindi na po bumalik. So makikita po natin doon na hindi niya pa nais kayang talikuran yung kayamanan na meron siya, kundi gusto niya pa na sa sarili niya pang kagustuhan, malaya siyang gawin lahat ng mga kagustuhan niya. Pero ano po sabi ng Panginoon na kapag once na alam mo na yung mga dapat mong gawin, alam mo na yung mga mabubuti mong gawin, ikaw ay mapupunta sa kasalanan. At ano pa sabi? Sabi ko dito, sila ay katulad ng iba na tinatangay ng hangin. So ano po sa ganun po tayo kawalang halaga sa Panginoon kapag ganito po yung magiging kalagayan po natin kapag hindi po natin ginawa yung mga mabubuting bagay at di po natin ginagawa yung kalooban ng ating pong Panginoon. At sabi pa dito sa kasunod, pero para sa mga duwag, sa walang pananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga sexual na imoralidad, sa mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa mga sinungaling, ang kanilang lugar ay sa dagatang apoy na nagniningas na asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So, dito po, nais po ipahatid ng Panginoon na dito pa lang po magkakaroon ng impyerno. Kasi sa pagkakaalam po natin sa panahon ngayon ay meron na pong impyerno. Pero dito po sa muling, kasi sa panahon po na lahat po tayo ay hahantong po sa kamatayan. At sa muling pagkabuhay po natin, doon po mahahati yung mga mabubuting tao at masasamang tao. At dito na po sa ikalawang kamatayan, dito na po natin maranasan yung dagatang apoy at yung mga asopre na huhulog. At sabi nga po dito, kapag lahat ng mga nabasa po natin dito ay ginagawa po natin, so alam natin na dito po tayo mapupunta sa kapahamakan o sa daan ng mali. At sabi pa sa kasunod, hindi ba ninyo alam na hindi mamanahin ng mga hindi matuwid ang kaharian ng Diyos? So kapag hindi po natin sinusunod yung kalooban ng Panginoon, hindi po natin sinusunod yung utos niya, hindi po natin mamanahin yung kaharian niya. Kasi sabi nga po doon na doon nga po sa binatang mayaman na sinabi ko nga po kanina na mas pinili niya yung kayamanan niya na imbis ibigay sa mga mahihirap. Sabi nga doon, mas pag-asa pa na pumasok yung camel sa karayom kaysa sa mga mayayaman na pumasok po sa kaharian. So isipin natin, makakapasok kaya yung camel? Di ba ang laki-laki ng camel? Makakapasok kaya sa karayom? Pero isa lang po ibig sabihin nun na ganun po kawalang pag-asa yung mga taong nagpapayaman pa sa sarili na makakapasok po sa kaharian ng ating pong Panginoon. Kaya nawa yan po yung
bulay-bulayin po natin. At sabi pa sa kasunod, huwag kayong maniwala sa mga kasinungalingan. So, hindi po ba sa panahon po natin ngayon, naranasan po natin yung mga maraming reliyon na nagsasabi na sa kanila po yung katotohanan? Hindi po ba maraming nagsasabi na dito na kayo magsimba sa amin kasi pag magsimba kayo, ligtas na kayo. At meron din pong gumagawa na yung mga kababalagan na kumbaga hi-hypnotize sila, kumbaga sasabihan sila ng mga bagay na para makikirig-kirig po sila dyan. So di ba parang ang daming ginagawa ng pakana ng kaaway para dayain po tayo? So, yan po yung makikita po natin sa panahon po na ngayon. At sabi pa nga dito na ang mga manghalay, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sabi pa sunod, silang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, mga sakim, mga lisinggero, mga mapanirampuri, mga mandaraya. Wala sa kanila ang magmamana ng kaharian ng Diyos. So malinaw po na wala po sa atin kapag ito po yung naranasan po natin. Sabi pa sa kasunod, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. So kung maalala po natin sa panahon po ni Noah at ni Lot, na ilan lang po yung naligtas sa panahon nila Noah, hindi po ba kakaunti lang po na napakaraming membro o tao sa mundo, pero ilan lang po yung naligtas. At sa panahon naman po ni Lot, di ba? Yung ginuno yung Sodom at Gomora, at ilan lang din po yung naligtas. So bakit po? Kasi hindi po sila sumusunod sa Panginoon. Kumbaga, nandun pa rin po yung paggawa nila ng masama, at ibig sabihin kapag masama po yung ginagawa natin, tayo po ay mapapahamak. So, dito po sabi po dito na sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humihiwalay sa kanyang lakad at mabuhay, manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mangangamatay o sangbayan ni Israel? So ano po yung panawagan po sa atin po ng ating pong Panginoon? Na humiwalay po tayo sa masama, humiwalay po tayo sa mga masamang gawain. Kasi sabi po dito, makikita natin na 2 beses po inulit ng Panginoon. Sabi niya, manumbalik kayo. So kung sa atin naman po, di ba kapag sa ating mga tao, kapag once na makiusap po tayo sa kanila, kapag isang beses lang, di mo ba parang hindi ka ganun yung pakiusap natin? Pero kapag once na dinalawa po natin yung pakiusap po natin, mga 2 beses po natin ulit, di ba parang disidido po tayo na gawin niya yung isang bagay, gawin niya yung kung ano yung pinapagawa po natin. So much more po sa Panginoon. Kasi di ba kapag inutos po natin sa kanila, kung baga may pinagawa po tayo sa mga tao, sasabihin nila na, ay sige na nga, gagawin ko to para sa'yo kasi malakas ka naman sa akin eh. So how much more po kaya sa Panginoon na kapag inuutos niya po sa atin na manumbalik tayo sa Panginoon. So hindi po ba magiging katanungan po to sa atin na gaano kaya kalakas yung Panginoon sa akin? Gaano kaya kalakas yung Panginoon para gawin ko kung ano yung inuutos niya po sa bawat isa sa atin? So yun po nawa yung makita po ng bawat isa. So sabi pa dito na, dito po nakapaloob po dito yung, kumbaga yung mga taong na nagsisimba pero hindi sigurado kung ito po ba ay daan. Sabi nga dito, maging ng kasalanan sa ikakamatay. So, sabi nga dito na nagsisimba naman sila araw-araw, palagi naman sila sa simbahan, pero parang hindi ka sigurado na ito po ba ay daan patungo sa buhay? O sabi nga dito, daan patungo po sa ikakapahamak, ikakamatay. So, ito po yung nagiging kalituan po sa bawat isa sa atin. At sabi pa sa kasunod, datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroon inyong bunga sa ikakabanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So, nawa ito po yung nasain po ng bawat isa na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi po doon, paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kapag pinili po natin yung daan patungo po sa buhay. Pero bago po yun, sisikapin po natin na pumasok po tayo sa makipot na daan, dahil dito po nakapaloob yung kaligtasan na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sabi po dito na dito po nakapaloob yung
Kumbaga, ito na po yung araw na ipinakita na po ng Panginoon na ito yung daan ng kamatayan at ito po yung daan ng buhay. So kapag pinili po natin yung daan ng mali, so sabi nga po dyan, haharapin po natin yung sumpa. O ibig sabihin, yung mga mabibigat na problema, yung kabigatan, yan po yung naranasan natin. Pero kapag pinili po natin yung tamang daan, sabi po nga dito, upang ikaw ay kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay at ang iyong binhi. Kaya kapag once na pinili po natin yung tamang daan, na kahit na gaano man po ito kabigat, kahit na grabe yung dadanasin mo, pero kapag pinili mo yung buhay, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So meron lang pong iano ko po sa inyo na alam niyo po na kapag meron po kayong pinapanood, di ba kapag kahit na paborito nyo pa yung palabas, pero kapag pinanood nyo po ng paulit-ulit, ano po yung magiging ano nyo po doon? Di ba nakakasawa na parang, kasi alam nyo na yung takbo ng kwento, parang nakakaumay na panoorin. Pero alam nyo po, sino po yung nakapanood na ng The Passion of the Christ? O yung buhay ng ating pong Panginoong Hesukristo. So, di ba pinapalabas yun lalo na sa buwan po ngayon yung tuwing mahal na araw? So, di ba pinapalabas yan? So, di ba kapag once na pinapanood po natin yung mga Bible story, lalo na yung buhay ng ating pong Panginoon. Kasi bagamat alam natin na grabe yung sakripisyo ng Panginoon, grabe yung pagpako sa Kanya, pero ibang-iba po kasi kapag once na pinapanood mo yung kwento ng Panginoon, kasi mismo nasisilayan po talaga ng mga mata na natin na kung paano po yung paghihirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So hindi po maiiwasan na tutulo po yung mga luha po natin sa mga mata dahil po sa presensya na pinibigay po sa atin habang pinapanood po natin yung palabas mo na yun. So di ba kahit na paulit-ulit po natin pinapanood yung kwento ng Panginoon, hindi po nakakasawa? So, ganoon po nawa yung makita po sa atin ng Panginoon na kahit di lang po sa panunood, ugaliin din po natin yung pagbabasa po ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya malinaw po sa atin na kapag once na pinili po natin yung sarili nating kagustuhan o hindi natin kailangan na magpasako po sa kalooban ng ating pong Panginoon, alam po natin, kakahantungan po natin, kundi ito ay sa kapahamakan. Pero kapag pinili po natin yung tamang daan o yung kalooban ng ating pong Panginoon, tayo po ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. So, dito lang po nais ko lang po itong bigyan ng pansin na, di ba kapag once na nagkaroon na po ng ikalawang kamatayan, sabi ko nga po kanina na magkaroon na po ng buhay, ikalawang kamatayan yung mga masasama, so sabi po dito sa kasunod, ano na kaya yung mangyayari sa mga mabuti na naligtas? So sabi po dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. So ano po sabi? Na yung mga taong nangaligtas, masisilayan po nila na yung mga taong hindi naligtas, yung mga taong mga masasama, makikita po nila na pinapaluulanan ng mga asopre, kumbaga nandun sila lumalangoy sa dagat-dagatang apoy o impyerno. Pero ano po sabi? Ipapagkaloob pa rin po ng Panginoon, parang ipaparanas pa rin niya na maranasan pa rin natin na yung kamag-anak natin hindi naligtas, yung mahal natin sa buhay. So baka ipaparamdam pa rin po ng Panginoon. Pero sabi po ng Panginoon na kapag once na naramdaman na po natin, papahirin niya yung mga luha po sa bawat isa sa atin. At sabi ko dito, at hindi na magkaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang panambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparamdam. So yun po yung mangyayari po sa mga naligtas. Kaya sa atin po, ano po kaya yung magiging destinasyon po natin? Ano po? Ito na po yung oras na pagpili po natin kung ano po yung gusto natin. So doon po ba sa tamang daan, patungo po sa buhay, o doon po sa maling daan, patungo po sa kasalanan o sa impyerno. So, ganito po yung sasabihin na mga kasalanan kung pipiliin po natin. At ito naman po yung magiging destinasyon po natin kapag once na pinili po natin yung tamang daan. So, bago po akong magtapos, bago po isara yung ating pong
pag-aaral po sa gabing ito. So meron lang po kung may isang maaaring i-share po sa inyo, maaaring magbigay lang din po ng kalakasan po sa bawat isa sa atin. So meron lang po akong i-illustrate po sa atin na meron pong dalawang binhi na itinanim, at yung dalawang binhi po na itinanim na yon ay sabay po silang umusbong, lumaki. Pero habang lumilipas yung panahon, yung isang puno po na yun ay lumaki na. Pero yung isang itinanim po ay lumiit. So, di ba dito pa lang po ay nakikita natin kung ano na po yung kaibahan na yun. Pero habang lumipas na naman yung panahon, yung puno pong yun ay mas lalo pong lumaki. At yung isa naman po ay ganun lang din po. Pero makikita po natin na yung ugat ng malaking puno ay maliit lang. Pero yung maliit na puno po ay lumaki, lumawak, at mas lumawak po yung ugat ng puno pong maliit. Pero kaya sa tingin po natin, kapag once na may dumating pong bagyo, saan po kaya yung unang matutumba? Yung malaking puno po na maliit lang yung ugat, o yung maliit, ay yung malaking puno pero maliit lang yung ugat, o yung maliit na puno pero malawak at malaki po yung ugat? So sa tingin po natin, saan po kaya yung unang matutumba? Yung malaki po, di ba? Kasi bakit po? Kasi di ba maliit lang yung ugat niya? So, ganoon din po nawa sa atin. Ano po, i-apply po natin sa bawat isa na bagamat yung malaking puno ay ihalintulad po natin sa mga mayayaman. Na bagamat busy sila sa kayamanan, busy sila sa pagpapaganda, busy sila sa pagpapalaki ng bahay nila. Pero yung ugat ng pananampalataya po nila sa Panginoon ay nakalimutan na po nila. So, diba't sila po ay mabilis sumuko? So, kahit na tayo ay maliit lang, na ihalintulad po natin sa puno, na bagamat tayo po ay maliit lang, pero yung ugat ng pananampalataya natin sa ating pong Panginoon ay malaki, malawak at malalim. So, sa tingin po natin, mabilis lang po tayo matumba sa pagsubok. So, nawa, yun po yung makita po sa bawat isa po sa atin na bagamat ganun lang po tayo tapak-tapakan, na bagamat ganun lang yung itingin sa atin na ang liit, pag ganun lang tayo maliitin ng mga tao, huwag po tayong panghinaan ng loob, kasi kasi nang sa ganun, hindi po mawawala nawa yung pananampalataya natin sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nawa po sa pag-aral po natin, kasi sa bawat isa po sa atin, meron po tayong bituin sa bawat isa sa atin. Ano po? Meron po tayong kanya-kanyang bituin. Kaya once na isasara na po, kasi yung sa bituin na po na yun, kapag once na isasara na po yung ulap na madilim, kasi meron din pong parabol na meron pong bituin sa langit, at once na isasara o tatakloban po ng maitim at makapal na ulap, nawa sa maulap na yun, na once na hahawiin na po yung ulap na yun, meron pa rin pong bituin na nagniningning. Kaya nawa, yun po yung i-apply natin po sa bawat isa. Na kaya once na hahawiin na po ng Panginoon yung ulap, nawa tayo pa rin po yung mga bituin na yun na patuloy na naghihintay, patuloy na nagsusumikap, patuloy na sumusunod at tunay na pumili po sa kalooban ng ating pong Panginoon. At nang sa ganun, patuloy lang po na sigurado tayo na yung landas at daan na tinahak natin ay patungo po sa buhay, at gayon din naman yung buhay na walang hanggan na ipapagkaloob po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat, at sumating po na ang kapayapaan po sa gabi ito.